Hello everyone! Good morning sa inyo. Andito ulit si Tutor Malos para magbigay kaalaman sa inyo. Okay, so to begin, let me give you our topic for this week. Okay, ang topic natin ngayon ay organizational control. So kung maaalala ninyo, isa ito sa tinalakay natin noon na PLOCs, P-L-O-C-S. Okay? So at the end of our tutorial for today, we are expected to apply the concept and nature of different control methods and techniques in accounting and marketing. But before anything else, let's make a quick review of our last week's lesson. Okay? So, can you recall the three major topics we have discussed last week? Tatlo yon. Naaalala nyo ba? Di ba sabi ko nga, siksik-liglig, umaapaw ang ating lessons last week. Sige nga, pakitype in kung naaalala ninyo. So habang tinatype in ninyo yung sagot ninyo, hayaan nyo muna akong bumati sa aking mga masugid na mga manonood. Sa totoo lang, inisa-isa ko yung comment section nung last week. Napakadami ng bumati, lalo na sa Malabon National High School. Maraming salamat sa inyong panonood. No, linggo-linggo nakikita ko na kayo rin ang mga bumabati sa akin. Lalo na ang section grade 11, ABMA and ABMB. Okay? And pumapangalawa na nakita ko dun sa listahan ng mga marami ring bumati ay from LFG Diamantina National High School ng Cabatuan, Isabela. Isipin niyo yun, ang layo na nararating namin. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. So, sige, punta na tayo kung tingnan natin kung naalala ninyo. Ito yung ating topic last week, okay? Yung differences ng leader and yung manager. Tapos, tinalakay din natin ang iba't ibang theories ng motivation. And, tinalakay din natin kung ano ang purpose ng communication in the workplace. So, naalala nyo na. Ngayon naman, may tanong ako. Dahil ang topic natin ay about organizational controlling, ano nga ba ang ibig sabihin ng controlling? 'Di ba? Kung iisipin ninyo ang mga words na pwede nating sumagi sa ating kaisipan kapag narinig ang word na control ay order, 'di ba? Order, policies, rules. Okay? So, as per definition, ang ibig sabihin ng controlling ay it is a management function that involves ensuring that the work performance of the organization's members are aligned with the organization's values and standards through monitoring, comparing, and correcting their actions. Naisip niyo yun? 'Di ba? Dapat nga naman may order sa loob ng organization. Lahat ng kilos ng bawat miyembro ng organization ay naa-align sa objectives ng firm. Okay, so sabi daw nila, may dalawang types ng control. Ang una ay ang personal, pangalawa ang impersonal control. So, ano nga ba ang personal control? Ito ay behavioral, meaning to say, tinitingnan directly, ino-observe directly kung ano ang ginagawa ng isang empleyado sa organization. Yung pangalawa naman, impersonal control. So meaning to say, hindi siya direkta nakita ni manager, nakita na lang yung resulta ng kanyang performance through sa outputs niya. Nakuha yung difference ng dalawa? I hope so. So there are three methods of control daw. Okay? The preliminary control methods, concurrent control methods, at post-action control methods. Para ma-distinguish natin ang bawat isa, basta ito lang ang clue ko sa inyo sa 1, 2, 3, okay? The first one, preliminary, the word itself means before. So before ginawa yung behavior or yung action. Yung number 2 naman ay concurrent control. Concurrent means habang or during the action is being done. Yung number 3 naman, it means post. Post action, after. So, after nagawa yung behavior or yung action. Okay? So, for the first method of control,
Preliminary control is also referred to as steering control. Ika nga sa ship, di ba parang helm? Alam niyo yung helm, yung ginagamit ng captain para i-steer yung direction ng ship, ganun yon. So, dinadirect natin yung actions ng tao towards that particular goal. So, isa sa useful tool na ginagamit ay ang budgeting o yung tinatawag na pag-a-allot ng budgets. So, ano nga ba ibig sabihin ng budgets? Ika nga, ito yung statement of expected results or requirements expressed in financial or numerical terms. So, example, wag na tayong lumayo. So, kunwari, may isang event, magpapaparty tayo kunwari sa bahay. Di ba hindi naman pwede kung ano lang gusto nating ihanda o gusto nating mga pa-games ay gagawin natin. Kailangan na pagpaplanuhan siya. So, paano nga naman magsisimula ang pagpaplano? Magsisimula ang lahat sa budget. How much is the budget allotted for that particular event? The same thing goes with the organization. How much nga ba ang budget ng company sa bawat operations or operational activities? Nakuha? So, ganun yon. Siyempre, kapag nakaset na yung budget, alam mo na kung ano yung mga action plans mo. Okay? Nakalatag na lahat. Hindi kayo dapat mag-exceed doon. Okay. The second one is the concurrent control methods. So, ito naman yung sinasabi na screening controls. Ibig sabihin, nangyayari siya during, okay? During the action is ang pinaka-keyword dito is as the inputs is being transferred into outputs. Okay? So, there are two ways, no? Na usual ways na ginagawa ang concurrent control methods. So, either, yun nga, personal, which is magda-direct observation si manager, or gagamit sila ng electronic monitors wherein pwede namang real time pero hindi nakaharap si manager. So, mangyari, sisilipin lang niya yung CCTV camera, makikita na niya what's going on with the operations. Okay? And the third one is the post-action control methods. So, ito yung sinasabi nga na everything is done already, titingnan na lang or i-analyze na lang yung results by the manager, and then that's the time na titingnan yung corrective actions if ever there are problems na nag-exist. Okay? So, paano nga ba ginagawa to usually ng manager? Gumagamit siya ng performance appraisal. So, na-mention na ito ni Tutor Rose sa isang episode before. Okay? So, it refers to the regular review of an employee's job performance and overall contribution to a company. So, marami siyang tawag sa company. May encounter nyo to as soon as you enter an organization. Pwede rin siyang tinatawag na performance review or evaluation. Pwede ring annual review kasi nga yearly siya ginagawa, or employee appraisal. Okay? So, kung naman ang pinerform ng employee for the whole year, binibigyan siya ng feedback ni manager para in that way, mag-improve yung performance ng ating empleyado. Okay. So, meron daw two post-action control methods. Okay, the first one is the written reports. And the second one is the financial statement, which is categorized into three. Okay, so yung balance sheet, income statement, and cash flow statement. So may encounter ninyo ang mga terminologies na to sa financial statement sa accounting subjects. Okay, so bigyan ko lang kayo ng overview ng bawat isa. Okay, so the first one is the balance sheet. It is the snapshot or the overview of any entity's financial condition as it presents the financial balances of a particular period. Kaya nga siya tinawag na balance sheet. Kailangan daw, nagbabalance daw ang assets versus sa liabilities in addition with the capital. So, nakuha ninyo yung formula, assets equals liabilities and capital. So, ano nga ba yung bawat isang variable na to? Pag sinabi ng nating assets, ito'y pag-aari ng
owner ng company, okay? Or ng company itself. Tapos, ang liabilities naman, para madali natin matandaan, ano nga ba liabilities? Ito'y utang, okay? Tapos, ang capital naman ay expenditures para sa mga equipment, facilities, anything na pinagkagastusan ng company. Nakuha? Okay. So, itong example ng balance sheet. Kung titingnan natin, kung ano man na nagaganap na computation sa assets, okay, ito yung mga items ng asset on my left, and then, yun naman dapat ang kaakibat na halaga na makikita dapat sa total ng liabilities and equities or capital kung tawagin nga. Okay? So dapat dapat yun ay pareho ang pinaka-total niya. Dahil pag hindi nagpareho ang total nun, nako, ibig sabihin may mali sa computation or meron tayong discrepancy kung tawagin. Punta naman tayo sa number 2. Okay? Income statement. The word itself, income. Diba? Pag sinabi nating income, kita ng company. Okay? So, it is also known as the profit and loss. Ibig sabihin, kinita or inilugi. Okay? So, profit and loss statement, revenue and expenses statement, or statement of financial performance, or earning statement. Okay? Kaya ako binibigay lahat ng terminologies na to kasi pag na-encounter nyo to sa everyday conversation, narinig ninyo, at least alam ninyo na iisa lang pala yung tinutukoy nun. And it displays the costs and expenses charged to recognize revenues in a specific period. So, ibig sabihin, sa income statement, basically, ang makikita natin pinakalitaw na variable ay costs at saka expenses. Okay? And also, yung pinaka-revenue, yung pinaka-kinita after mo na-deduct lahat ng costs. Okay? So, ito yung basic formula nun. Okay? So, for example, meron kang pinagbentahan ng iyong tindahan. Okay? Para basic lang yung example ko. Meron kinita yung tindahan or meron kang at the end of the day, nagbilang ka ng pera, ang kinita niya ay 50,000 pesos. Okay? Siyempre, yung 50,000 pesos naman na yun ay hindi lahat pupunta sa owner. Most probably, meron niyang mga liabilities at saka mga pinagkagastosan din ng mga equities. So, yun yung doon pumapasok yung operating expenses at mga administrative costs. So, ileless mo dapat yon. So, pag niless mo siya doon sa sales, less the costs, revenue yung dulo, yung endpoint, di ba? Which is 5,000 pesos. So, lumilitaw for that particular day, after the operational activities, kumita siya ng 5,000 pesos. Nakuha? Okay. So, the third one naman is the cash flow statement. Ibig sabihin, cash flow ng pera doon sa operations. It summarizes the inflow and outflow of cash during a given period. So, ibig sabihin, yung labas-masok ng pera sa loob ng kumpanya. So, pag sinabi nating inflow activities, ito'y nagre-resulta wherein bumibili siya ng mga, meron siyang funds or meron siyang pondo panggastos. Yun yung inflow. May pumasok tayong panggastos. While the outflow naman is the amount ng mga ginastos ng company para mag-operate. Okay? So, tawag dito, disbursement or expenses. Nakuha? Okay. So, ito ang itsura ng cash flow statement. Pag tiningnan ninyo yung mga variables, okay, dito sa pinapakita ko sa inyong computation, okay, merong mga lumalabas-masok na pera. So, ang overview nito, yung mga walang parentheses, yun yung mga positive, okay? Yung wala siyang parentheses, ibig sabihin inflow yon. Ang outflow naman ay usually yung mga naka-parentheses, okay? So, basically, ganun yon. Tapos, after nyo
minus or i-plus, ang endpoint nun ay ending cash. Okay, so bago ang lahat, no, babatiin ko muna yung mga gusto ko talagang batiin dahil sa totoo lang, tuwan-tuwa ako na every time na nagbabasa ako ng comments at the end of the day, ay nai-inspire ako, no? Pag nakikita kong dumarami pa ang nanonood, lalo na sa mga eskwelahan, no? Yung mga senior high school na nagkakaroon ng organization management. Okay? Mga lessons nila dito nila siguro hinahang mga assignments, sana nga lang ay nakakatulong talaga rin ako sa inyo. Okay, so let me special mention, okay, sila Joshua Pore, sila Caitlin Eunice Nieva, lahat to sa section 11 ABMB. Okay, si Luis Christian Domingo, si John Blaze Aguinaldo, nako, lagi ko nakikita to si John Blaze Aguinaldo, si Martin J. Policar, Nea Marzan, hi sa inyo, si Lovely Immaculate Akupang, si Kate Angel Tiangco, si Christine Pauline Flores, si Stephanie Matias, si Judith Ann Guerrero, si Radlen Leongson, si Dieter Tinedo, John Franklin Buenaventura, si Laika Rima de Jesus, si Lyra May Boso-Boso, si Jade Aristorenas, si Kevin Eganya, si Raven Lay Parale. Naku, isa pa yan si Raven, ha? Si Terence Villaruz at saka si Andrew Bello. Thank you. Grade 11 ABMB. Naku, napakadami nyo. Thank you so much. Okay? So, babati ako ulit maya-maya. Tuloy ko lang. Okay. So, ngayon, punta naman tayo sa financial control ratios. Okay? Siyempre, kailangan ma-evaluate nga naman natin kung gaano kaganda ang performance ng company in terms of financials. Okay? So, ano nga ba itong financial control ratios na to? There are 4 basic types. So, may tinatawag tayong liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, and profitability ratio. Okay? So, parang walang pinagkaiba yan sa, siguro, imagine nyo na lang meron tayong tinatawag na pizza pie. Okay? Syempre, may mga proportion niya, ratio nga eh. So, doon yung makikita, doon sa, okay, sa pie chart na lang. Sa pie chart, makikita ninyo, at a glance, pag nakita ninyong malaki yung quantity, di ba the better? Ibig sabihin, mas marami ka makakain kung pizza pa yon. So, the same thing goes with that, with those financial control ratios. Pag mas malaki yung number, mas maganda. Okay, may ini-indicate siyang magandang, na maganda yung performance. Okay, punta tayo sa liquidity ratios. Liquidity ratio. So, ibig sabihin, how liquid yung financial performance, okay? So, it is used to judge how well a firm is able to meet its short-term financial obligation. So, ibig sabihin, short-term na utang. Okay? So, ang kanyang basic formula, pakitandaan, no? Baka mamaya lumabas sa quiz natin yan. Current ratio is equals to current assets over or divided by current liabilities. Tandaan yung formula, okay? Current ratio, okay? Or liquidity ratio. Kung ano man yung amount nun is equals to current assets daw. All the assets divided by the liabilities. Okay? So, ibig sabihin, how well siya magbayad ng kanyang short-term obligation. Okay. Punta naman tayo sa number 2, leverage ratios. So, ibig sabihin, it indicates the firm's ability to meet naman the long-term financial obligations. So, kung kanina short-term, ito naman ay long-term. Okay? So, debt to assets ratio or the leverage ratio is equals to total pangkalahatang utang divided by the total assets. Nakuha? Okay. So, the next one is the activity ratios. So, ito naman yung sinasabi na inventory ratio. How well niyang napapaikot yung kanyang pera, okay, ng company. Baka naman natutulog lang sa inventory. Baka nga bumibili ng a lot of supplies, a lot of equipments, a lot of everything. Pero, hindi naman siya nagiging revenue.
Okay? So it determines if the organization is carrying more inventory than what it needs. So yun ang ibig sabihin nun. So meaning to say, the higher the ratio, the more efficiently, so ibig sabihin, the greater the number, the more efficiently inventory assets are being used. So ang goal natin dito, mas malaki sana yung maging kalalabasan ng formula. So, basic formula nito, kung ano yung ginastos mo, divided by the average na inventory. Okay? Ano ibig sabihin ng average inventory? Kung ano yung natitira after nyong nagbentahan. Yung amount nun. Okay? Punta naman tayo sa profitability ratios. So, it determines the profits that are being generated. Gaano nga ba gumaganda yung kita ng company? Okay? So, ano nga ba ibig sabihin ng profitability ratio? Net profit less all the taxes, including the VAT, divided by the total sales or total benta. So, ganun yung formula nun. Okay? Nakuha? 'Di ba kanina binigyan ko kayo ng computation, 'di ba? Na ito yung kinita or napunta sa may-ari. So yun yung net profit after all the taxes divided by yung kung yung pinagbentahan niyang amount. Okay? Naintindihan ba? I do hope. Okay. So, syempre, hindi naman nagtatapos lang yun sa financial statements. Nagawa na natin lahat ng mga financial statements. Dapat, namomonitor din ito. Dapat, na-analyze din ito. And usually, yung auditor ang gumagawa nito. Ang tawag ng ginagawa ng auditor, syempre, is audits. Ano nga ba to? It can be conducted by either the internal or the external personnel of the firm. Okay? Ngayon, pag sinabi nating internal audits, ito ay pinaperform ng own or firm's own personnel. While the external audits naman, okay, mas maganda kasi pag external. Kasi alam mo sa sarili mo na walang nangyaring hocus-pocus. O kaya, alam niya sa sarili niya na talagang certified true and correct yung ni-report, okay? So, minsan ginagawa talaga to ng mga ibang managers or ng ibang company owners. Okay? It is usually done by outside accountants para talagang clean, okay? Very transparent. What you see is what you get. Okay! So, ngayon, let us test your knowledge, okay? So, pakisagot lang at habang sumasagot kayo, doon ako ulit siya shoutout. Okay. So, type your answers. Okay? There are 3 major methods of control. Can you please name all those 3 na minention ko kanina? And habang sumasagot sila, magsha-shoutout ako ulit. Okay, binabati ko lahat ng mga taga LFG, Diamantina National High School. There are 2 sections, no? Yung unang section ay sa 12 Emerald. Sila Elizabeth Gonzaga, Richlyn May Asuncion, at si Mary Jane Malyari. Hi sa inyo! Okay? So, sige nga, tingnan natin kung nasagutan na. Okay. Ayan ang sagot. Okay? So, preliminary control methods. The second one is the concurrent control methods, and the third one is the post-action control methods. Question number 2. Okay? Which among the financial statement displays the costs and expenses charged to recognize revenues in a specific period? Okay? A, balance sheet. B, income statement. C, cash flow statement. Sige nga, tingnan natin. And habang nag-iisip kayo, babati ako ulit. No, coming from LFG, Diamantina National High School again of Cabatuan, Isabela. Okay, section 12, Diamond. Hi sa inyo, Jane Corpus, Mark Lawrence Sagario Bon, at saka si Raymart ako sa Paskua. Salamat sa inyong panonood last week. Ako, maraming salamat talaga. Ito yung time ko talaga para magpasalamat sa lahat ng mga masugid na manonood. Okay, ano ang sagot? Sirit na? Okay, ang sagot ay B, income statement. Okay? Diba? Ang clue ko doon, cost and expenses. Last question. What is the basic, yan yung sinasabi ko. What is the basic formula of activity ratio?
Sige nga, habang tinatype nyo dahil medyo challenging siyang i-type, babati ako sa huli kong mga set of manonood, okay? From Malabon National High School. Okay, Section 11 ABMA. Hi kay Mark Gerald Apostol. Hi sa inyo. Hana May Palacio, si Riza Eunice Tablan, at saka si Zarlene Joy Vicencio. Hi sa inyo. Salamat. Salamat na marami sa inyong panonood. Sirit na ba para sa last question? Ito ang formula. Okay, inventory ratio is equals to cost of goods sold over or divided by average inventory. Yay! So, we're done. Thank you so much. Ito muli si Maricar de la Cruz, si Tutor Malos, ika nga, na nagbibigay kaalaman sa inyo tungkol sa organizational control. Next week, magsama-sama tayong muli, no? 11:30 at up to 12 p.m. At saka, napaka-importante sa akin ng inyong feedback. Kaya please lang, okay? You are free to give your comments and feedback dito using this QR code, no? Paki-screenshot na lamang. Maraming salamat. So for our next week's lesson, functional areas of management. Okay, so thank you so much. Hanggang sa muli. Bye!